Sa pagsisimula ng taon, marahil isa ka sa mga taong naghahangad na mabago ang buhay. Naglilista ng mga resolution at taon-taon ding hindi nagagawa dahil sa napakaraming factors. Sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga hakbang na nag-work sa marami na maaari ding mag-work sa'yo. Bagaman iba-iba tayo ng sitwasyon, may isa o dalawa mang applicable sa'yo mula sa ating mababanggit, ang hangad ko'y sana magkaroon ka ng lakas ng loob na subukan ng mga ito. Pero bago ko simulan, gusto ko lang banggitin na ang ating unang course ay i-upload natin sa ating channel with a membership fee of 99 pesos. Maliit lamang itong halaga para i-invest sa iyong kaalaman. Kung bibilhin mo ito outside YouTube, maaari magkahalaga ito ng 1,000 pesos o higit pa. I-check ang description for more information. Now, ano-ano mga bagay na maaari mong gawin para somehow ngayong taon ay magkaroon ng significant na pagbabago ang buhay mo? Una, reflect and set clear goals. Maglaan ng oras para mag-reflect ng mga bagay na nangyari ng nakaraang taon. Ano-ano mga bagay na proud ka at ano-ano ang mga bagay na gusto mong iwan sa nakaraang taon. Habang inaalala mo ang mga bagay na ito, mag-set ka ng goals. Ano ang mga gusto mong ma-achieve ngayong 2024? Mahalagang ang goals na ito ay hindi yung uumpisahan mo lamang tulad ng nakaraang resolution mo at hindi na din tatapusin, kundi mga goals na achievable base sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Mahalagang kilala mo ang sarili mo pagdating sa goals at pag-achieve nito. Kung hindi pa maglaan ng oras para mag-reflect to know yourself more. Isa ka ba sa mga taong hirap maging consistent o minsan nawawalan ng disiplina? Aralin ang mga strategies na maaaring gumana sa iyo at huwag mahihiyang humingi ng tulong. Pangalawa, gumawa ng routine. Mahalaga ang routine. Ang routine ay binubuo ng habits. Dapat ang habits mo ay may 3 categories. Ang isa na nagpapalago sa income mo, isa para sa health mo, at isa para sa mindset mo. Anong habit mo sa ngayon na nagpapalago sa income mo? Kung wala pa, establish mo muna ang habit para sa mindset. Ang mindset kasi ang magdidikta sa iyo kung ano ang dapat gawin para magkaroon ng routine para sa income. Then kapag meron ka na ng 2 ito, isunod mo na ang para sa kalusugan mo. Kapag meron ka ng 3 habits na ito sa routine mo araw-araw, ay siguradong malaki ang pagbabago ng buhay mo. Halimbawa sa health mo, ang pag-inom ng 1 basong tubig kada 2 oras ay maglilinis ng katawan mo. Sa mindset mo, ay ang panonood ng mga inspirational videos 15 minutes every day. At sa income, say ang paggawa ng digital products o paglinang ng skills 30 minutes every day. Mag-decide kung ano ang 3 bagay na ito. Comment nyo din sa baba para magkaroon pa ng mas maraming idea ang iba pa nating viewers. Pangatlo, declutter your space. Malaki ang nagagawa ng malinis na space pagdating sa kung paano ka nag-iisip. Walang pagmamadali, one step at a time at walang ibang distractions. Nakatulong ito hindi lamang sa pagbuo ng positibong mindset kundi maging sa iba pang bagay. Mas organize ang nasa paligid mo, mas organize din ang pag-iisip mo. Napaplano mo ang mga bagay na dapat mong i-prioritize at nai-eliminate mo din ang mga toxic sa iyong paligid. Tulad ng pagde-declutter ng mga hindi mo naman kailangan o mga bagay na matagal nang nakatambak lamang. Pang-4, learn something new. I-challenge mo ang iyong sarili na mag-aral ng isang skill na maaari mong pagkakitaan. Maaaring ang pagluluto, pananahi, o mga digital skills tulad ng data entry, graphic design, o maging admin assistance. Isa sa pinakamalaking pagbabago ang maaari mo magawa sa buhay mo ay ang pagkakaroon ng skills na never mo pang nasubukan. Sa pagkakaroon ng bagong skill, diyan na din papasok ang mga bagong opportunities, mga bagong connections na makakatulong sa iyo na simulan ang mga bagay na noon ay plano mo lamang. Balikan mo ako sa susunod na taon at i-share mo sa amin ang skill na buong tapang mong inaral at napalago. Panlima, connect with positive influences. Mahalaga ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may positibong mindset sa kung ano ang ginagawa mo. Support system, natiwala ka na kahit minsan mahirap ang daang tinatahak mo, alam mong may kasama ka. Huwag matakot na mag-cut ng tie sa mga toxic na kapamilya man yan o matalik na kaibigan. Nakakahawa ang positibong pananaw kaya mas makabubuting sa mga taong positibo ka din makipag-usap at makisalamuha. Iwasan ang mga taong mahilig sa mga walang kwentang kwento.
makipagkaibigan sa mga taong may mga narating, at matuto mula sa kanilang pagkakamali at tagumpay. Pang-anim, digital detox. Isa sa pinakamahirap iwasan na yung ating cellphones at computers. Minsan pa nga parang ito na yung umaalipin sa atin sa halip na tayo ang dapat magkontrol nito. Maglaan lamang ng oras para dito. Ang oras na nasasayang mo sa paglalaro ng mobile games o panonood ng TikTok videos ay oras na dapat sanay na ilaan mo na para sa future mo. Tandaan na sa tuwing nagsasayang ka ng oras sa mga walang kwentang bagay, may isang taong ginugugol ito para makaahon sa kahirapan. Pang-7, gratitude journal. Ang pusong mapagpasalamat ay pinagpapalak. Kahit hindi ako relihiyoso, naniniwala ako sa kasabihang ito dahil ang grateful heart ay nagbibigay ng positibong attitude towards many things in life. Sa pagsusulat ng gratitude journal, mag-reflect ng mga bagay na meron ka at i-appreciate mo ito. Isipin na mas maraming taong gugustuhin na lumagay sa sitwasyon mo. Sino ka para magreklamo? At eventually, it will change your mindset. Dito din pumapasok yung law of attraction. Kapag naniniwala kang may magandang mangyayari sa mga efforts mo ngayon, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon, at pusong mapagpasalamat, it will eventually happen. Now, isa sa mga bagay na madalas nagpapabagal sa progress mo ay ang excuses. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit anong efforts ang meron ka kung ang excuses ay hindi nawawala sa iyo, makakakita ka ng dahilan para hindi umusad. Kaya naman sa taong ito, isa man o dalawa sa ating mga nabanggit ay sana'y magawa mo. Kapag nangyari ito, siguradong malaki ang pagbabagong maaaring mangyari sa buhay mo. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y ni-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.